Sinisiraan lang po mga kababayan yung mga congressmen pati may mga senador para i-divert mga kababayan doon ang issue imbes na sa impeachment case ni Sara Duterte. At gusto nilang siraan itong mga House prosecutors. Napakalinaw po ang kanilang mga ah, ginagawang political tactics. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. Pag-usapan natin pa rin yung nangyari pong bogus Blue Ribbon Committee hearing kahapon na ang malinaw na intensyon mga kababayan isabotahe yung impeachment ni Sara Duterte. Ang tawag ni Congressman Adjong, isang political theater niya, palabas lang. Sinabit pati si Adjong. Isang malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas na ito. Ang lista na binasa ay walang iba kundi isang despiradong pagtatangka na makalika ng ingay, mapatahimik ang mga tunay na boses ng accountability. Isang palabasan niya, political theater, yung ginawa kahapon ng minority bloc ni Alan Peter Cayetano. Ganyan isalarawan ni Representative C. Adjong ang aligasyon ng nagpakilalang 18 ex-Marines na kabilang umano siya sa nakatanggap ng malimaletang pera na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Adjong, desperado itong pagtatangka. Ang mga paratang laban sa kanya at ilan pang mga mambabatas para makalika ng ingay at mapatahimik ang mga gustong mailabas ang katotohanan. Sinisiraan lang po mga kababayan yung mga congressmen pati may mga senador para i-divert mga kababayan doon ang issue imbes na sa impeachment case ni Sara Duterte. At gusto nilang siraan itong mga House prosecutors. Napakalinaw po ang kanilang mga ginagawang political tactics. Hindi ninyo kami maluloko. Tama po mga kababayan. Ngayon, gusto nilang isabotahe kasi yung impeachment. Pero yung maruming laro na bunyag po. So ito pong illegal at bastardong pagdinig ng bogus na Blue Ribbon Committee ay isa pong despiradong sabotahe ng mga DDS senators na patuloy na pong nababawasan ngayon. 6 na lang yung nagpakita doon. Wala si Joel Villanueva, si Bongo, wala man doon. Sila na lang. Di ba? Si Joel Villanueva may mga balita na mangingibang bakod na rin po. Mga bilang bakod na rin po tulad ni Chis Escudero. O di ba po? Ang intention po malinaw, lumika ng maruming usok. Guluhin yung impeachment trial, yung takbo ng impeachment trial, at siyempre iligtas yung Vice Presidente mula sa mga mamibigat at hindi po matatakas ang mga ebidensya ng kanyang kaso. Itong ginagawa nila is a strategy of distraction. So paano mga kababayan, ginagamit nitong bastardong Blue Ribbon Committee para po isabotahe yung impeachment. So ito pong hindi otorisadong pagdinig kahapon ay malinaw po na binalangkas bilang isang political smokescreen. Ang pangunahing layunin dito ay para ilihis po ang atensyon ng publiko mula po sa mga mamibigat na ebidensya po ng impeachment. Ganon siya. At direkta pong pilayan yung mga opisyal ng Kamara na nangunguna po sa pag-uusig sa kaso, yung mga House prosecutors. Kaya lahat ng House prosecutors po isinabit sa maleta.
Pati si Laila de Lima na hindi pa man po congresswoman. Binawi na yun dati. Ngayon, inulit uli. Gusto nilang sirain yung credibility, pangalan ng mga House prosecutors, yung malinaw na intensyon nito. So inaatake nila ngayon ang core team. Sadya nilang pinili na idawit sina Representative Gerbil Luistro, yung lead prosecutor. Terry Ridon, Joel Chua, kasi sila po yung pangunahin pong utak at strategist na mga taga-usig or prosecutors sa impeachment panel, mga kababayan, nitong Kamara. So binubuhay nila yung pagdudang legal sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanila ng korupsyon. Ganun lang po ang ginawa nila. So sinubukan ng kampo ni Cayetano at ng mga tuta ng Vice Presidenteng Senador na lumika po ng naratibo na itong mga nag-uusig sa impeachment House prosecutors po ay may mga maruruming kamay, sabit din sa korupsyon, mali-maleta nga po, para mawalan po ng moral na karapatan na mag-usig. So binabahida nila ng korupsyon, ginagawa nila ng kwento. Psychological war ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Psychological warfare po ito. So ang pagkaladkad, mga kababayan, sa kanilang mga pangalan ay isang paraan po ng intimidation at harassment para po panic, mawala ng focus at saka maubos yung oras ng panel sa pagtatanggol ng kanilang mga sarili sa halip po na paganda ng mga formal na artikulo ng impeachment. Nagets na ninyo ang maruming laro nila. Pero hindi nila madidistract itong mga magagaling, matitinik na mga House prosecutors. Basa na yung kanilang mga galawan kung saan yung mga ebidensya nila nag-backfire kasi puro piki. Pati yung picture, mga kababayan, ng delivery, ang dami pong lumabas na butas sa kwento. So layunin po ng panggigipit nito na painain ang loob ng iba pang testigo, mga kababayan, na lalabas sana sa impeachment sa takot po na sila din ay panghigantian at gibain nitong roadblock sa Senado. Itong grupo ng Duterte Senators, mga pusakal na senador. O, di ba, mga kababayan? Gusto nilang patahimikin, pati yung spokesperson, mga kababayan, ng impeachment trial na si Alonto Adyong, isinabit din yung pangalan. Binabraso, ginigiba, mga kababayan, si Adyong. So ang pagdawit po sa pangalan ni Adyong, isang kalkulado po na hakbang para sirain ang pangunahing tulay ng komunikasyon ng Kamara sa media at saka sa publiko. Kaya dinawit si Alonto Adyong. Alay ngayon niya, Mr. Maravillas, mga bugok. Sila lang ang maniniwala niyan, mga kababayan. O, di ba? Basa na natin ang kanilang mga masamang laro. Kasi po, sa tingin nila, kung magtatagumay sila, kung sirang-sira na ang kredibilidad ng spokesperson po sa publiko, mas madali na pong questionin, i-dismiss o bansagang political ang anyayan ang anuman pong ilalabas na opisyal na anunsyo ng Kamara patungkol po sa takbo at matitinding ebidensya ng impeachment. Ganon po ang kanilang gustong ma-achieve. Nagets na ninyo, mga kababayan. Then gusto kasi nilang agawin yung naratibo po sa media. Kaya gumawa sila ng ingay sa pamamagitan po ng puwersahang pagsagawa ng bugos na investigasyon. So ginamit nila yung kontrobersya ng 18 ex-Marines para po mapuno ang mga balita. Tingnan ninyo,
Ngayon ang usapan po sa mainstream media, puro yung bogus na bogus na hearing kahapon. Gusto nilang mapuno talaga. Ganon ang gusto nilang ma-achieve. Doon na ang usapan, hindi na sa articles of impeachment. Pati sa social media trends. Sa ganun po ay matabunan, malunod, at makalimutan ng publiko ang mga seryosong update at mga diskusyon ukol sa mga napatunayan pong paglabag na nakapalo po sa impeachment complaint. Ganon ang strategy nila. Nililibang po tayo ng kanilang drama. Huwag pabobodol dito sa mga bodol na senador. At gusto nilang wasakin yung institusyon mismo ng Senado. Nakita ninyo, wala silang paki. The Senate is under attack. Puro yung drama nila. Wala silang paki. At ngayon ang gusto nilang sirain yung Kamara. Yung institusyon ng Kamara, mga kababayan, na binapalabas nila, puro nakamalita. Di ba po? Huwag pa uuto. So sa kanilang pag-atake sa tagapagsalita, ang mismong integridad ng buong Kamara bilang isang institusyon, mga kababayan, na nagpasimula ng impeachment, ang pilit nila pong binabagsak. Tama? So naglikha sila ng counterweights o katapat na issue sa pamamagitan ng mga peke at imposibleng akusasyon. Yung ginawa nila kahapon. So ang pag-ibento, mga kababayan, ng kwento sa di umano'y 805 billion pala na cash delivery po. Yung nilagay daw sa mali-maleta, may large, may medium size. Sadya po nila itong ginawa para magkaroon ng mas malaking shock value. Ganun po ang lakihan niya. 805 billion. O di ba? May shock value po sa publiko. Kaysa sa mga totoong pundong pinatutunayan at pinag-uusapan sa impeachment. Yung kini-questionan niya ninyo na umikot sa bank accounts ni Sara, 6.77 billion man lang yan. Pero sa inyo anya, yung pinaghati-hatian ninyo, yung diniliberan niya mali-maleta, di ba niya 805 billion? Di ba mas malaki? Ganon. Ganon ang gusto nila, mga kababayan, na paniwalaan ninyo. Kung maniniwala kayo sa budol na mga kwento nila, sabi ko huwag pabobodol sa kwento nila. Focus lang tayo doon sa dokumento, sa AMLAC, hindi sa kwento nila. Yung AMLAC, na-detect po 6.77 billion. Na dapat yun ipaliwanag ni Sara kung bakit may dumaloy na gano'n kalaking pera sa kanyang mga bank accounts na na-detect po ng AMLAC. Dapat doon nakafocus ang kwento, hindi dito sa mga maleta na pilit nilang binibenta ang kwento sa atin. Nagets na ninyo, mga kababayan? Ngayon, sinusubukan, mga kababayan, itong napatalsik na pamunuan ng Senado na magmukhang sila po yung tunay na nag-iimbestiga sa korupsyon. Ang tawag niyan gaslighting. Para po maipakita sa publiko na ang Kamara at hindi ang Vice Presidente ang may tunay na anomalya. Binabaliktad nila yung kwento. Ang tunay niyang may anomalya yung Kamara, hindi yung Vice Presidente. Kaya yung Kamara yung dapat panagutin kasi mali-maleta ang diniliber sa kanila. O di ba? Ganon, binabaliktad nila yung naratibo, mga kababayan. So ito yung magiging armas nila sa trial. So itong mga peking testimonya mula sa pagdinig na ito, binabalak po nila na gamitin bilang recycled propaganda na ipapakain nila sa mga taga-suporta nila sa mga troll farms sa social media upang mag-organisa po ng mga kilos protesta. Lalasunin nila yung isipan nitong mga malinaw na pambubudol po.
Yung mga supporters nila, kahit ano yung ipakain mong kwento sa kanila, lulunukin para gagatungan nila yon, yung mga napaniwala nila na maglunsad ng mga kilos protesta laban po sa gaganaping mga paglilitis. Ang naratibo nilang ibebenta yung mula sa bogus investigation. Magets na ninyo? Yun na yung ginagawa nila ngayon. Ngayon, dahil sa kanilang pagmamadali, nag-backfire, sumablay. Minadali kasi yung script. Ang daming butas po. Nagkabuol-buol po yung mga pizza at mga pinagsasabi. Yung isa nga pong ex-marine, yung Your Honor, naging Your Honor. Yes, Your Honor, anya. So ang resulta po, nabigo sila sa tangkang pagsabotahe sa impeachment trial. Ngayon, ito na yung mabilis na resback ng Kamara. Agad po na rumisponde yung Kamara sa pamamagitan po ng pagpapakita ng mga opisyal na dokumento mula sa Armed Forces, sa Philippine Navy, na nagpapatunay po na peke yung mga background ng mga testigo nila. Kung saan po, 4 sa kanila hindi man po naging Marines. At ang iba ay sinibak dahil po sa pag-AWOL. So walang talab sa impeachment po. Yung kanilang mga drama, kinumpirma po ng House leadership na hindi matitinag, hindi po maantala. At tuloy-tuloy yung proseso ng impeachment po laban kay Sara. So ang maraming taktika ng napatalsik na liderato ni Cayetano, nagpapakita lamang po ng kanilang kawalan ng lehitimo at legal na depensa. Ngayon, may legal na ganti yung House prosecutors. Sa halip na matakot at masindak, ang mga prosecutors, mga kababayan at nadamay na opisyal ay naghain na po ng mga kasong cyber libel. Patong-patong na cyber libel yung kanilang kakarapin. Laban po dito sa 18 alleged ex-Marines na lalo pong nagpabagsak sa operasyon nitong rogue hearing ng mga pusakal na Duterte senators. Ngayon, dahil po sa naging aksyon ng grupo ni Cayetano, yung kanilang desperadong hakbang, naging pong mitsa para tuluyan pong mairita ang bagong Senate majority. Yung solid Black 12 na sabi, madadagdagan pa in the coming days. At idiniklara po na bogus, illegal, bogus, at walang bisa po ang pagdinig ng kampo ni Cayetano. Void from the beginning. Sa ilalim po ng batayang batas ng remedial law at legislative procedure, ang anumang komite, mga kababayan, na walang basbas ng mayoriya at walang opisyal na kapangyarihan ay itinuturing po na quorum non judice. Isang pagtitipon na walang jurisdiksyon. Illegal po, bogus nga. So ang ginawa ng mga rehadong senador ay hindi po pagdinig, kundi isang illegal na sabuatan, conspiracy, na naglalayong pong baluktutin ang hustisya. So dito papasok yung doktrina ng falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Sinimulan mong mali, magtatapos talagang mali. Di ba? Dahil napatunayan po ng Armed Forces at ng Navy na peke at sinibak sa serbisyo itong mga sinasabing testigo. So ang buong testimonya nitong mga sinasabing 18 Marines gumuho na ng tuluyan, mga kababayan. Lalo't yung kanilang mga kwento doon, puro may butas. So ang pagtanggap, mga kababayan, sa mga ganitong peking saksi ay patunay lamang ng substandard na huwad na proseso. So ang pagtatangka, mga kababayan, na litisin sa isang huwad na committee sa Senado
ang mga mismong prosecutors ng Kamara habang umuusad yung proseso ng impeachment ay isa pong tahasang pambabastos sa constitutional mandate ng Congress. Malinaw po siya na trial by publicity yung ginawa nila kahapon. Sabi nga ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, press con man lang anya yon, wala mang nag-record. Yeah, sabi ni Erwin. Meeting, press conference, forum lang po yon. Nagsumpa pa sila. Hindi naman po recorded yon sa journals ng Senate. Walang mga member o staff ng Blue Ribbon. Illegal yan. That's a sham hearing. At hindi dapat matawag na hearing. Piki lahat yung nandun. Piki na mismo yung committee. Walang authority yung committee. Pati yung chairman. Sila lang doon. Nag-press con sila. Tinawag nilang hearing. May pasumpa-sumpa pa. Kasumpa-sumpa yung ginawa ninyo. Bugos. Malinaw po, trial by publicity yung ginawa nila. At direkta pong pangimasok para manipulahin at takutin yung impeachment panel ng bansa. Desperadong aksyon, mga kababayan, yung ginawa nila. At saka napakaruming laro. So itong mga senador na nakadikit po sa Duterte machinery, gumamit sila ng mga gasgas, bulok at desperadong taktika kahapon. Dahil hindi nila kayang sagutin yung mga formal na artikulo sa impeachment. Gamit ang batas at ebidensya. Idinadaan na lang nila mga kababayan sa maruming laro, iskandalo, drama, at paninira sa mga opisyal na may tungkuling mag-usig po para sa katotohanan. Hindi po kayang takpan ng iligal, huwad, at bastardong pagdinig ng mga utak pulbura at DDS-aligned senators ang katotohanan. Dahil po ang maruming laro at mga piking testigo ay kailanman hindi po mananaig laban sa matitigas na ebidensya ng impeachment trial. Yun lang yun, mga bugok na senador ni Digong at ni Sara. Kayo-kayo na lang ang naglulukuhan dyan. Di ba po? Maging si Panelo, hindi kumbinsido sa kanila. Oh. Kaya, pasalamat si Erwin Tulfo. Thank you, Attorney Sal Panelo. Mukhang kulang ang briefing ni Attorney Baligod sa mga bata niya. Sabi kasi ni Attorney Panelo, madaling sabihin niya na nagbigay kayo ng 8 maleta kahit gawin pang 100 na maleta. Ang tanong, totoo ba? Kaya din yung pumunta kunyari sa bahay nila, Erwin, na may dala kayong maleta, sabay pa picture or video. Tapos gawin ninyong proof, o di ba? Sabi ni Attorney Panilo. Kahit si Panilo, hindi kumbinsido. Nilaglag na kayo ni Panilo. Kasi si Panilo, hindi naniniwala kay Amy Marcos. Kasi tawag ni Panilo kay Amy Marcos, mangga. Mangga gamit. You see, nilaglag kayo ng inyong mga kalyado. Ayan si Panilo, hindi kumbinsido sa kwento ninyo. Ito pa si Tito Sen, sabi dito ni Tito Sen. Let's answer closely what they said. They said, a limousine of Saldico entered the basement of my building. First of all, I do not have a building. We have a PR office, a building near Baclaran. A limo will not fit in the basement of that building. They mentioned my executive assistant, certain Mark. I only have one Mark Rosales, who died in 2015. So they're talking of 2024. They said the security of Senator Soto, I never had any security from 1992 to present, and I was not even a senator in 2024. Correct. Walang security po si Tito Sen. Nakita ninyo yung pinagbabato yung kanyang nung the Senate is under attack. Nag-iisa siya sa kotse. Kaya nga nagalit siya doon sa PNP kasi nakatanga lang. Yung lumabas yung kotse ni Tito Sen,
nang mangyari yung the Senate is under attack, nag-iisi si Tito Sen sa kotse. Siya yung nagda-drive. Walang bodyguard. So sablay lahat yung kwento, mga kababayan, doon sa Bogos hearing. Wala, nag-backfire lahat. Zero credibility yung testimony ng kwentong maleta. Tama po, mga kababayan.